Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na kayong lahat na mga kaparokya dito sa St. Joseph the Workman Parish. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, Father Abet Caballero, Parish Priest ng St. Joseph the Workman Parish, sa pag-anyaya sa akin na bilang inyong obispo na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa okasyon ng inyong ikatatlong dekadang anibersaryo. So 30th anniversary ng St. Joseph the Workman Parish. Purihin natin ang Panginoon sa biyaya ng pagiging parokya. Alam naman po ninyo na pinagdiriwang natin ngayon ang World Day for Grandparents and the Elderly. Ano nga ba sa Tagalog ang elderly? Mga nakatatanda. Kaya ako nagtataka kung bakit ba ina-associate natin o iniuugnay ang pagiging matanda sa pagiging ulyanin o makakalimutin. Gayong ang eksaktong kabaligtaran nito ang ibig sabihin ng nakatatanda. Nakatatanda, ibig sabihin, natatandaan, hindi nakakalimutan, hindi ka malilimutin. Ang nakatatanda ay marami ng karanasang pinagdaanan. Kaya mas maraming natatandaan. Sa totoo lang, ang mga bata ang malilimutin. Kasi konti lang ang karanasan. No? So, ito yung gusto kong tutukan natin ng pansin sa ating reflection ngayong umaga. Ang ugat na salita sa nakatatanda ay yung tanda. At alam naman natin, ang ibig sabihin ng tanda o palatandaan. Medyo na-disappoint lang ako ng kaunti dito sa translation nitong ating ebanghelyong narinig. Kasi dun sa may dulo ay sinabi dito nang makita ng mga tao ang kababalaghan. Kababalaghan. Parang hindi ganoon ang salita na tinutukoy ni San Juan dito. Palatandaan, hindi kababalaghan. Ang ugat na salita, tanda, ay may kinalaman sa anumang bagay na pwedeng gumabay sa naglalakbay para hindi siya maligaw. Lahat ng tao sa mundo gumagawa ng mga palatandaan. Mga signages, ang katerba, ang mga signages, mga tanda sa mga kalsada. Marami dito'y mga babala. Pedestrian crossing. Ang iba, hindi nila mabasa, PEDSING na nakasulat. Tinatanong tuloy, sino ba yung PEDSING na yun? Pedestrian crossing. Yun ang ibig sabihin nun. O kung minsan, railroad crossing. No U-turn, no left turn. Dead end, one way. Entrance. Kung entrance yan, huwag kang lalabas dyan. Saan ka lalabas? Sa exit. Kung naiintindihan mo ang signages. Pag hindi mo binasang mabuti ang mga palatandaan, sa pagtawid mo sa kalsada, pwede kang masagasaan. At pwede mo itong ikamatay. Kaya, delikado pala ang hindi marunong bumasa ng palatandaan. Nakamamatay. Sa usaping ito, nasabi ko na sa inyo, nakakaiba si St. John sa lahat ng mga evangelists. Kasi hindi milagro o hindi himala ang tawag niya dito sa kwento ng pagpapakain ng 5,000 katao. Hindi ginagamit ni minsan ni St. John ang salitang himala. Ang problema lang ay medyo ang ginagamit niya ay hindi himala kundi palatandaan. Ibig sabihin, isang bagay na may tinuturo. Ang problema,
Kung minsan, napakalinaw na ng palatandaan at napakalinaw din ng tinuturo nito, pero hindi pa rin magets. Hindi pa rin makuha ng iba ang ipinahihiwatig nito. O kung minsan talagang matigas lang ang ulo ng tao. Pag sinabing no jaywalking, ibig sabihin bawal kang tumawid dyan. Pero minsan, iisnabin ng tao ang palatandaan kasi matigas ang ulo. Naintindihan ba niya yung tanda? Oo. Pero kahit naintindihan niya yung tanda, ayaw niyang sumunod. Siya pa rin ang masusunod ang gusto. At kapag siya'y nasagasaan, mamaya naghahanap ng susumbatan, ng ibiblame sa nangyaring aksidente. So minsan, malinaw ang tanda, pero hindi naintindihan ang pahiwatig nito. Katulad ng sinasabi ng Ebanghelyo doon sa may dulo ng kwentong narinig natin. Ayon sa kwento, sa sobrang pagkamangha ng mga tao sa nangyaring pagpapakain ng 5,000 katao, aba, alam niyo ba ang gusto nilang gawin kay Jesus? Narinig ninyo, di ba? Gusto daw siyang gawing hari. Gusto nilang gawin siyang pabrika ng tinapay at isda. Nakatikim sila kasi ng libreng pagkain. Abay, kung hinohokus-pokus mo lang yung pagkain, yung wala, biglang dumadami, siguro ikaw na lang maging hari namin. Sino bang ayaw sa libreng pagkain? Kung kaya mong pakainin at busugin ang 5,000 katao, na ang gamit ay 5 tinapay lamang at 2 isda, mabuti siguro ikaw na ang maging pinuno namin para malutas na ang lahat ng problema ng gutom at kahirapan sa mundo. Minsan ganyan mag-isip ang tao. Bakit? Kasi hindi nakita ang palatandaan. Ang nakita'y magic. Magic. May expression sa English sa mga taong medyo hindi nakakaintindi ng tanda. Pag sinabing, oh, you missed the point. That's not the point. You missed it. Akala ko linaw-linaw ng aking pinupunto, pero iba yung unawa mo. You missed the point. Hindi mo nakuha ang kahulugan ng tanda. Okay, pag-usapan natin ngayon. Ano ang tanda? Napansin ba ninyo yung sunod-sunod na salitang ginamit para i-describe ng evangelist na si St. John ang ginawa ni Jesus para magpakain bago siya nagpakain ng 5,000 katao? Pakinggan. Ang sabi niya ni St. John, kinuha ni Jesus ang tinapay. Anong kasunod? Nagpasalamat siya. Anong kasunod? Hinati-hati niya. Anong kasunod? Ibinigay niya sa mga alagad para ipakain. Saan niyo naririnig yon? Sa misa. Kaya, ang Eucharistia, yan ang pangunahing palatandaan para sa ating lahat. Pag di mo na-gets yan, maliligaw ka talaga. So yung ginawa ni Jesus sa tinapay, ginawa rin niya sa 2 isda. Kaya siguro higit pa sa tanda ang turing natin sa Eucharistia. Ito'y sakramento. Hindi lang siya tanda. Ito'y hindi lang isang tandang epektibo, kundi isang tanda na hindi lang nagtuturo, kundi nagpapaganap doon sa kanyang tinuturo. A sign that affects what it signifies. Siguro, ngayon, nabalitaan na ninyo na ginawa na namang katatawanan tayong mga Katoliko doon sa Paris Olympics. Nagbabiral ngayon sa social media. Nabalitaan ba ninyo kung papaano nila nilampun yung eksena ng Last Supper, huling hapunan, unang Eucharistia, na very obvious
na hangarin ay insultuhin ang pananampalatayang Katoliko. Pero ang buong France ay punong-puno ng mga katedral, mga Catholic churches, at napakalalim ng pagkakaugat ng pananampalatayang Kristiyano sa bansang ito. Pero ayun, sa publiko, pang-iinsulto sa ating pananampalataya na obvious naman ay hindi nila naintindihan. Ano bang dapat gawin? Alam natin, ang ibang mga relihiyon, kapag na-insulto, ay Diyos ko. Ewan ko lang kung gagawin nila yan sa ibang mga relihiyon. Pero, dapat tayo, masanay na dyan. Kahit tayo nasasaktan, kahit tayo naiinsulto, nilalawak-lawakan natin ang ating pag-unawa sa mga taong makikitid ang pag-unawa. Hindi nila naintindihan. Kaya nga, di ba, kahit ang Panginoon nakabayubay na siya sa krus, pinatatawad pa rin niya yung mga naiinsulto sa kanya. Ang sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasi wala namang likas na masamang tao dito sa mundo. Pero lahat ng taong likas na mabuti ay pwedeng makagawa ng masama. Dinidistinguish natin yung person sa action. Namumuhi tayo sa masamang gawain, pero huwag nating kamumuhian kailanman ang ating kapwa-tao. Anumang masama ang pwede niyang magawa. Pero kahit nasisindak tayo sa pang-iinsulto, sanay na tayo dyan. Sanay na tayong pagtawanan ng mga hindi marunong umintindi sa ating mga palatandaan. Simula pa lang ng Kristyanismo, inakusahan ng mga Kristiyano na mga kanibal. Kumakain daw sila ng katawan at dugo, ng laman at dugo. Kanibal daw tayo. Hindi nila naiintindihan. Kayo, hindi ba kayo kumakain ng dugo, luha at pawis ng inyong mga magulang? Pagbata ka pa, akala mo kanin at ulam lang ang pinakakain sa'yo. Kapag tumanda-tanda ka na at natuklasan mong ang hirap maghanap buhay, na yung pera hindi pinupulot sa kalsada, kapag ikaw ay nag-asawa at nagkaanak na, at kumayod ka na rin, tsaka mo malalaman na yung pinakain sa'yo ay hindi lang kanin at ulam, kundi dugo, luha, pawis, laman, dugo ng iyong mga magulang. Hindi literal yan, matalinghagang usap yan. Masyado na lang bobo yung hindi makaintindi nung ganyan. Pero marami ding bobo dito sa mundo. Magpapasensyahan natin. So hindi na bago sa atin ang insultuhin tayo. May mga taong ang tingin nila sa misa ay magic. Akala nila magic ang ginagawa ng pari. Dahil nga naman, pag kinonsecrate niya yung tinapay, isip nila sa isang kumpas ng kamay niya, yung ordinaryong tinapay ay nagmamagic at nagiging Diyos at luluhod ka. Kaya ginaya-gaya ito ng mga magicians, ng mga salamangkero, pati yung mga salitang Latin na ginagamit noon ng pare sa mismong act of consecration ay ginawa nilang katatawanan. Ano ba ang words of consecration kapag tinaas ng pare at sinasabi sa Latin, take this and eat it, this is my body. Alam niyo sa Latin, this is my body? Hoc est enim corpus meum. Hoc est enim corpus meum. Sabi, siguro mga tao hindi nakakaintindi ng Latin. Ano daw? Hocus-pocus daw, hocus-pocus. Ay, hinokus-pocus niya yung tinapay. Nag-magic, naging Diyos. Yan yung makitid na isip ng mga taong medyo hindi nakakaintindi. Kaya yung salitang hocus-pocus ay insulto sa misa. Kasi alam naman natin ang ibig sabihin ng magic. Pag sinabing magic lang yan,
Ibig sabihin, nilalaro lang ang mga mata ninyo. Hindi naman totoo yan eh. Niloloko lang kayo. Pero hindi ganyan ang pagkakaintindi natin. Kahit tunay na naniniwala tayo na sa banal na Eucharistia, ang tinapay at alak ay nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo. Tinatanggap natin upang tayo'y maging bahagi ng buhay at misyon ng ating Panginoon. Hindi magic yan. Misteryo yan. Sa mga marunong bumasa ng mga palatandaan, hindi dapat magic ang makita mo. Ewan ko lang kung bakit nakikita nila ang tinapay na nagiging Diyos. Bakit kaya hindi nila tignan ng baliktad na makita ang Diyos na nagiging tinapay? Walang pinagkaiba yan sa makita mo ang Diyos sa pagkatao ni Kristo. Diyos na nagkatawang tao. Yan ay may kinalaman sa pagpapakumbaba ng Diyos. Ibinibigay ang buhay niya sa atin. Nagiging pagkain ng buhay. Kaya ito'y tungkol sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos na nag-aalay ng kanyang buhay. Nagbibigay ng sariling katawan at dugo bilang pagkain ng buhay. Katulad ng ginagawa ninyo kapag nagmamahal kayo. Dugo, luha, pawis, laman. Lahat ibibigay mo. Niyayaya tayong makita ang misteryo ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa tinapay na kinukuha, ipinagpapasalamat, hinahati, at ipinagkakaloob, ibinibigay, ibinabahagi upang magpakain. Kasi yun naman ang saysay ng buhay. Alam na natin, nakakabusog ang kumain, di ba? Pero alam nyo ba, mas nakakabusog ang magpakain. Kaya yun ang ginagawa ng ibang mga nanay na makakainin ang buong mag-anak. Tapos wala nang matitira, tutong na lang. Tsaka lang matatandaan ng mga bata, hindi pa kumain si nanay. Tapos nahihiya silang sabihin, "Nay, kain na kayo." Kasi wala na, tutong na lang. Ulam wala na rin. Pero yung nanay nakangiti pa rin. Sasabihin niyang, "Sige lang mga anak, nakita ko lang kayong nabubusog. Nabubusog na rin ako." Parang ang drama, no? Pero totoo yun. Mayroong ibang klaseng kabusugan na nararanasan ng taong nagmamahal. Kung minsan may mga taong busog ang tiyan, ngunit gutom ang kaluluwa. Nabubuhay para sa sarili lamang. Yung marunong magpakain, magpabusog ng kanilang minamahal. Alam nila ang palatandaan. Ang susi sa tinatawag na milagro ng pagpapakain ng 5,000 katao ay hindi naman magic. May susi. Ang susi ay 5 tinapay at 2 isda. At napaka-specific pa. 5 tinapay na sibada at 2 isda at galing sa isang bata. Alay to, alay. Alay ng dukha. Bakit sinabi kong alay ng dukha? Kasi binanggit kung ano ang ginamit para gawin yung tinapay. Cebada. Ano ang normal na ginagamit? Pag nagbe-bake ka ng tinapay. Harina. Harina na galing sa trigo. Ano ba ang cebada? Ang cebada, yun ang barley. At kasabihan ng mga Hudyo, sobrang dukha ka na lang, sobra na lang ng hirap ng buhay mo para kumain ka ng cebada dahil pagkain ng kabayo yan. Sa mga hayop lang pinakakain yan. Pero sa mga dukha, anong hayop? Nakakabusog naman eh. Alam nyo ba? Mayroong mga region sa Pilipinas, hindi nila ma-afford ang kanin na gawa sa bigas. Kaya, ang replacement nila, yung mas mura. Kanin na gawa sa mais. Nakakain na ba kayo ng kaning mais? Masarap din, di ba?
Oh, pero yung iba, nako, iisnabing ka na. Nako, puri yata yung neighbor natin kasi hindi sila kumakain ng dinorado. Ang kinakain mais. Ganyan din ang mga dukha nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Ang 5 tinapay na alay ng bata ay pagkaing mahirap. At yon, ang alay ng dukha, ang naging tanda ng Eukaristiya. Tanda ng kagandahang loob, ng kahandaan na magbahagi kahit mula sa pangangailangan. Alam naman namin, ang bumubuhay sa simbahan ay ang mga nakararami na dukha. Kung minsan mayroon kang donors, yun, magbibigay ng libo-libo, pero minsanan lang. Pero yung dukha, yung 20-20, madalas yan. Galing sa pangangailangan. Minsan, baka magkandara pa na kami doon sa libo-libo. Delikado yan. Sa mata ng Diyos, pag tinimbang niya yung 20 ng dukha at 1,000 ng mayaman, mas mabigat ang 20 ng dukha. Hindi mo siya makukuha sa halaga. Hindi lahat ng 1,000 ay mahalaga. Malay ko kung galing sa nakaw yan. Di ba? Pero kahit 20 lang yan, kung pinagpagura niya ng lipak na kamay, kung yan ay galing sa disenteng gawain ng tao, mabigat yan sa mata ng Diyos. Yun ang tanda. Ang tanda ng kagandahang loob kahit sa gitna ng pangangailangan. Hindi ho ba naging susi rin ito ng naging malaganap na community pantries nung nakaranas tayo ng pandemya? Mayroong isang babae ng pangalan Patring. Sinimulan niya dun sa kanila. Naglagay lang siya ng tanda. Naglagay lang siya ng signage, ng mensahe. Ganito ang signage. Kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Ang simpleng message, di ba? Pero ang linaw ng mensahe. Kung ikaw nakapila na at balak mong kunin lahat yan dahil wala namang magbabantay, itatanong mo sa sarili mo, baka mayroong ibang mas nangangailangan nito. Alangan namang uubusin ko at wala nang matira doon sa mas nangangailangan. At kahit nangangailangan ako, meron pa rin akong may bibigay ayon sa aking kakayahan. Totoo naman, di ba, kahit ang pinakadukha, meron pa rin may bibigay yan. Huwag mo itong mamaliitin. Kung sinabi ng ako, nung sabihin ni San Andres, no, merong isang bata dito na merong 5 tinapay na cebada. 5 tinapay na cebada lang. Parang sinasabi sa Panginoon, sino bang kakain ng tinapay na yan? Bumili na lang tayo ng mas disenteng tinapay. Pero hindi. Sa Panginoon, mahalaga yung alay ng dukha. Kasi galing sa kagandahang loob. Kahit meron tayong pangangailangan, alam natin, laging mayroong taong mas higit ang pangangailangan sa atin. Merong kasabihan sa English, generosity breeds generosity. Kung ang pagiging mapagbigay ay nakakahawa, minsan ang pagiging madamot ay nakakahawa din. Kaya delikado yung mga madamot. Very contagious yan. Lalo na, kunyari, ba't tayo mag-aalay dyan sa misa? Naku, payayamanin nyo lang yung pare. Akala mo mabubuhay ang parokya nung walang alay. May accounting po tayo. Kapag kayo naghulog sa kolekta, hindi yan sa aming bulsa pupunta, kundi doon sa pondo ng parokya, sa mga gawain ng parokya. At maraming gawain ng parokya. Bukod sa pag-maintain ng simbahan, ng kumbento, andyan ang mga ministries for liturgy, for education, catechesis, for social service and development. Lahat yan pinupondohan.
Nino? Natin. Kasi ang parokya ay tayo. Kaya huwag mong sasabihin, tulungan ng parokya. Tulungan natin ang sarili natin kasi tayo ang parokya. Mission natin ito. Hindi yan mission ni Father. Mission natin ito. Pero kapag umiral na yung pag-iisip na madamot, nakakahawa yan. So ito ang gabay na binibigay ni Jesus sa mga alagad niya, na iniwan niya bilang tanda at sakramento sa Eucharistia. Nung sabihin niyang, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Tandaan ng totoong susi ng milagro ng pagpaparami, ang pagiging handang maging katulad ng tinapay, handang mahati, makain, maubos, hanggang wala nang maiwan kundi mga pirasong tira-tira. At nung mga mumu na lang ang natira, anong sinabi ng Panginoon? Pulutin, ipunin ang mga pirasong tira-tira. Pwede kang mag-react. Pwede mong sabihin, bakit? Importante pa sa kanya yung mga tira-tira. Ba't di na lang siya mag-magic ulit? Kung magic talaga ang isip mo, kung magic ang tingin mo sa nangyari, talagang walang kwenta sa iyo yung mga tira-tira. Pero sa Panginoon, kahit yung mumu ay mahalaga. Kahapon, nagmisa ako doon sa SM Grand Central sa World Day for Grandparents and Elderly People. At nasabi ko doon, ang mga lolo't lola natin, walang pinagkaiba dito sa tinapay na tinutukoy sa Eucharistia. Talagang ganyan ang buhay Paubos. Kapag tumatanda ka, nauubos yung buhok mo. Dati makapal yan, nakakalbo ka na. Pag tumatanda ka, nauubos din ang ngipin mo. Nauubos ang lakas mo. Paubos. Okay lang na maubos kung nagbibigay ka. Yan naman ang kwento ng buhay. Hanggang sang wala nang matira, kundi mga mumu. Pero itong tatandaan ninyo, sa Panginoon, sagrado ang mga mumu. At ang mga lolo't lola natin ay mga dakilang mumu. Mga tira-tira na lang. Pero sila'y tanda ng buhay na waldas, bigay todo, hindi takot maubos, hindi maramot. Kung minsan, pati pension money nila, pati pang maintenance nila, minsan, ibibigay pa rin sa apo na hindi makapasok dahil walang pangmatrikula. Hindi po ba? Ang iba sa inyo, ang tatanda na, nagbe-babysit pa o gumagampan ng gawain ng katulong sa bahay. Bakit? Hindi ka naman nagpapaalitin. Kasi yun ang buhay sa'yo, magbigay, magmahal. Kahit yun na lang, konting natitira, ibibigay mo pa. Yan ang inilalarawan ng kaharian ng Diyos. Madalas nilang ilarawan ng kaharian ng Diyos bilang kainan na may saganang pagkain sa mesa. Pero ako, sa tingin ko, ang mesa sa langit, ang pagkain sa mesa, ay mga dakilang tira-tira. Yung pinapulot ng Panginoon sa kanyang mga anghel at iniuwi sa kanyang kaharian, inihain sa kanyang mesa dahil saksi sila at patutuo ng kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, tandaan ninyo, magbibigay daw ng plenary indulgence si Pope Francis sa mga taong dumalaw sa mga lolo't lola nila. Kaya samantalahin ninyo, may grasya ang pagdalaw sa mga lolo't lola ninyo ngayon. Kahit magmano lang kayo, mag-kiss lang kayo sa kanila, dalhan nyo sila ng pandesal, ay mas marami ang grasyang iuwi ninyo. Plenary indulgence. Ako, nagtataka nga Kasi usually yung plenary indulgence ay para lang sa mga nagpipilgrimage sa mga sagradong lugar. Pero si Pope Francis, ang sabi niya, dalawin ninyo ang mga nakatatanda at magkakaroon kayo ng biyayang siksik, liglig at umaapaw. Bakit? Dahil ang mga dakilang mumo at tira-tira na katulad nila ay sagrado sa mata ng Diyos. Sila na hanggang sa pagtanda, sila na hanggang sa huling hininga ay patuloy pa ring nilalaan ang anumang natitira sa buhay nila para sa mga
minamahal. Yan ang sakramento ng kagandahang loob ng Diyos. Amen.